Dahil sa high tide, halos isang linggo ng baha ang ilang lugar sa Dagupan, Pangasinan. Ayon sa Public Alert Response and Monitoring Center doon, posibleng magtagal pa yan hanggang sa Oktubre. May unang balita live si Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV. Jasmine, magandang umaga. Good morning, Maris. Perwisyo ng dulot sa mga residente ng madalas na pagbaha-bunsod ng high tide sa ilang lugar dito nga sa Dagupan City. Mag-iisang linggo nang nararanasan ang baha sa Purok 5, Barangay Herrero Perez, Dagupan City dahil sa high tide. Malapit sa Pantal River ang ilang kabahayan sa lugar. May creek din sa barangay kaya mabilis ang pagtaas ng tubig. Karaniwang nararanasan ng high tide bandang alas 10 ng umaga at humuhupa agsapit ng alas 3 ng hapon. High tide talaga araw-araw dito. Lagi na lang nababas ang paa namin. Tapos pagka wala na naman, tapos bigla na naman lumaki, ganon. Halos nasisira na yung mga bahay sa kalakyan ng tubig dito. Sa tide forecast ng Public Alert Response and Monitoring Center o PARMC, inaasang aabutin pa ng ilang buwan ng high tide sa syudad. Since pumasok ang buwan ng June, nasa panahon na tayo ng high tide. Siguro mag-e-end to by later of October. Kabilang sa mga minomonitor ng PARMC na naapektuhan ng high tide ang mga island barangay, ganun din ang mga barangay na malapit sa Pantal River. Nakikita ko is Barangay Pantal. Siyempre siya yung nasa mismong nasa river, yung ating island barangays na 5, yung Barangay 1, Barangay 2 and 3, at saka part ng parang Pugo Chico. Kahapon ay nasa halos 1 metro ang tide level sa Dagupan City. Maris, ngayong araw inaasang aabot sa halos 1 metro ang high tide sa lungsod ng Dagupan. Samantala, tuloy-tuloy ang ginagawang inspeksyon o pag-iikot ng lokal na pamahalaan sa mga barangay na karaniwang binabaha-bunsod ng high tide para mamonitor ang sitwasyon ng mga residente. Maris? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV.